totoo naman may mga talaga nagpapanggap na turista Mm. at meron naman silang tawag invitation kasi hindi ka naman makakakuha ng visa Mhm. pag wala kang invitation from your relative or Opo. somebody who will support your travel. Isa pa yung binabatikos ko. Then Oo. alam mo, meron pa silang dinagdag ngayon sa mga bagong rules, yung original na birth certificate ng mga anak mo na nagbiyabiyahe. Alam mo, kadalasan ngayon, maraming OFW ngayon, kaya nang ipasyal yung kanilang mga pamilya dahil meron silang kita, mayroon, they can afford to send their children, their Mm. families, malapit-lapit lang ang bansa. Hong Kong, Aha. Bangkok, o Disneyland, ganyan. Nilagay nila ngayon, magdadala pa ng original birth certificate itong nanay or tatay for that matter na biyabiyahe para sila naman ay traveling as family Mm. at alam mo, karapatan ng Pilipino na magbiyahe. Huwag nilang pipigilan yun dahil mukha lang bang OFW yan, mukha lang galing sa pamilya na OFW, hindi naman suot Rolex o hindi naman suot mga kwintas. Kaya nga, yan, saka yung hahanapan pa ng financial support. Marami ano. Kaya nga pabiyahin ng mga OFW mga pamilya nila. Ngayon, hahanap pa ng original financial support. Aba, Mm. mahirap yun. Mhm. Pinapanotarize pa sa Philippine Embassy. Bakit Mm. dinagdag nila yun? For what? To make it difficult for OFW families to live or to enjoy the fruits of labors of their OFW supporters. Yan ang mga yan ang mga aking mga pinaglalaban ngayon. Naglabas na lang ako ng storya nito, Mhm. sana nga ay mai-publish sa mga dyaryo Mhm. na itong mga na ito, hindi na kailangan ito. Huwag na nilang pahirapan ng mga OFW families na gustong mag-enjoy ng mga fruits ng mga kinita ng kanilang mga asawa. Okay. Kuya Ariel? Profesor, ang dating po sa inyo para bagang malaking balakid ito para sa pag-alis. Pero ang sinasabi ay pinangangalagaan ang kababayan natin. Baka mabiktima ng anumang karahasan sa ibang bansa. At kung kaya't nililipaso ang lahat ng mga dokumente kung talagang tunay para hindi sila mapahamak doon na Profesor. Yan ay magandang kanyan, magandang ginagawa nila na talagang binabantayan nila itong mga ating kababayan na umalis na wala namang dokumento. Pero ang sinasabi ko, kung meron naman dokumento, huwag na nang pahirapan. Kasi yung mga dokumento na dumaan naman sa gobyerno yan. Mhm. Yung mga tao na yan, naghirap na ilang buwan para mag-apply, mag-training, pumasa, magbayad ng kung sakaling may placement fee, o sakaling wala naman, uh, gusto nilang magtrabaho. At Mhm. kung ito yung mga first-timers, huwag na nilang pahirapan. The documents there are genuine documents. Huwag nilang pagbudutahan yung mga dokumentong binibigay ng OFW. Yung mga talagang inaamin natin, marami talagang gusto umalis. May mga turista, marami silang nahuhuli. Pero ang tanong ko sa iyakat, sa dami-dami ng mga na-offload, thousands na last year. Libo. Ano nangyari din sa mga offload na ito? Gumawa ba sila ng investigasyon kung sino talaga yung mga kanilang recruiter? Yan ang tanong ko. Sagutin nila yan. So meaning to say, Usually, Prof, walang nangyaring anuman? Pagkatapos maraming talaga ma-upload, talaga na-hold? Wala lang? Wala sila pagre-repasong ginawa? Wala. Wala? Sinasabi lang nila, they were referred to IACAT for investigation. Aha. Wala na. Ang sinasabi ko, how many convictions ang nagawa ng IACAT for illegal recruiters? Yung mismo mastermind. Mhm. Uh, mabibilang mo sa 10 daliri ko, wala pa. For 1 year. Mhm. Medyo mahina yata yung kanilang investigative process or if I may even suspect,
pinababayaan na lang yan o they do not care. Trabaho nila yan. Habulin nila yung mga illegal recruiter. Napakarami niyan. Sa libo-libong na-upload wala akong nababasang naka-content pa this year. Anong ginagawa ng IAC? At tapos magbibigay sila ng mga bagong patakaran na papahirapan pa yung mga OFW or even mga plain tourists who want to go abroad. Alam ko may mga turista tayo. Totoo naman turista sila. Kaya naman nila magbiyahe. Hindi naman sila, wala naman silang balak na magtrabaho abroad. Ang problema, pinoprofile nila yan, tinitingnan nila, mukhang mga turista ito, magkano matrabaho. Walang kuwan medyo kanilang profiling, ang tawag na pinoprofile nila, pinaghihinalaan nila na ito ay mag-a-abroad. May mga ganyang kaso na marami lumabas na sa social media, mga gusto lang bumisita sa Hong Kong, o kaya naman magbiyahe, sabihin nila, hindi kayo, wala kayong financial support, wala kayong titirahan, alam niyo na. Usually, Kuya Glenn at Professor, yung hinihingi talaga ng immigration kapag ikaw ay nasa harap nila sa counter, doon sa papalis na, saan ka pupunta? O nakalagay naman doon sa ticket kung saan pupunta. Sino pupuntahan mo doon? May kakayahan ka bang maging turista doon, maggastos doon? Anong trabaho mo dito sa Pilipinas na talagang babalik ka pa? Kung turista, yun ang mga katanungan na major question dyan sa immigration At kung ikaw naman ay kukunin, ibig sabihin, pinapapunta ka, iniimbita ka, inisponsoran ka magtungo sa ibang bansa, maghihingi sila ang immigration ng katunayan na ikaw talaga ay kamag-anak, 4th degree or 3rd degree na kamag-anak, kailangan nila ng litrato at proof na ikaw ay babalikatin ang panggastos mo doon sa ibang bansa. Yun ang kapag hindi talaga makasagot ng ganyan, automatic mga kababayan ay balik po kayo sa bahay. Totoo yan. Kadalasan ganyan ang nangyayari. Ang ibig sabihin ko ngayon, lahat kumukha ito sinasabi nilang affidavit of financial support. Pinapanotaryo ngayon yan. Paano naman yung worker? Alam niyo ba yung Tobruk? Sa Libya yan, Yung isang oil worker din, kumikita ng $8,000. Papupuntahin mo pa siya sa Tripoli or Benghazi, papanotaryo yung affidavit. Yun ang pinakamahirap ngayon. Affidavit of financial support, hinihingi nila ngayon sa mga first-timers, sa kanilang mga papakitas. Yan ba magagawa lahat ng OFW? Hindi nila magagawa lahat sa milyon-milyon OFW. Kailangan pa ng affidavit of financial support that you are going to pay for all the expenses, the airline ticket, the accommodation. Kunyan ang tawag na dyan ang tawag ko dyan obstacle. Yan ay mga obstacle to right to travel. Kung merong ticket na pinadala, may show money na papakita sa PERSA at merong hotel. Alam mo naman ngayon, ang biyahe natin, Glenn, through booking lang. Mag-booking ka lang, trip.com, Agora, kompleto na yung biyahe mo. Papakita mo kung saan ka titira, anong airline mo. Yung mga PI, hindi pinapansin yan Iba ang kanilang ginagawa. Tina-target lang nila talaga. Gusto lang nila magkaroon performance. Pero, I will be frank, siguro sa mga 5 na-upload, meron ng 5 nakakalusot. Tell me how. Yun lang. And I will Bakit?